Ang malamig na aircon ng penthouse suite ay walang magawa sa init na dumadaloy sa mga ugat ni Don Robert. Sa edad na 50, marami na siyang naranasan at nakamit sa buhay. Yaman, tagumpay, kapangyarihan. Pero nang makita niya si Leo sa isang charity event, linggo noon, nakaramdam siya ng isang pagnanasang matagal niyang inakalang wala na sa kanyang edad. Si Leo, 22 taong gulang, ay parang bati sa gitna ng disyerto para kay Don Robert. May kayumangging kutis, matangos ang ilong, at mga matang nagniningas ng buhay at ambisyon. Ang kanyang katawan, paskulado at toned, ay halos mahiwagang umaakma sa kanyang simpleng itim na suit. Pero higit sa pisikal na anyo, may dala-dala si Leo na karisma, isang magnetismo na hindi maipaliwanag, ngunit ramdam ng lahat ng nasa kanyang paligid. Don Robert, gusto ko pong magpasalamat ulit sa pagkakataong ito. Ani ni Leo na magkasalubong sila sa event. Ang ngiti nito, malinis, tapat, at puno ng init, ay parang kidlat na tumama sa dibdib ng matanda. 2 linggo ang nakalipas at ngayon ay narito si Leo sa penthouse ni Don Robert para sa isang dinner invitation. Alam ng binata na may espesyal na intensyon ng matanda at kahit paano'y naiintindihan niya ito. Si Don Robert, sa kabila ng edad, ay nakakapit pa rin ang ganda. May silver fox na itsura, malapad na balikat, at mga matang marunong tumingin at magpahalaga. May otoridad ang kanyang pagkatao na hindi kayang tumbasan ng pera o posisyon. Pasok, Leo, bungad ni Don Robert nang buksan ng pinto. Ang formal-formal mo naman, Robert na lang, sabi ni Robert. Tumawa si Leo. Sige, Robert. Ang ganda ng penthouse mo. Habang naglalakad papasok si Leo, hindi maiwasan ni Don Robert na mapatingin sa likod ng binata. Sa paraan ng paggalaw nito na puno ng kumpiyansa at kabataan. Nag-dinner sila sa balcony na may tanaw sa buong lungsod. Ang mga ilaw ng Maynila sa gabi ay nagsisilbing romantikong backdrop sa kanilang pag-uusap. Alam mo, Leo, ani ni Don Robert habang dinadampi ang labi sa baso ng red wine. Sa edad kong ito, akala ko wala nang magpapagulo sa dibdib ko. Hanggang sa makilala kita. Miling si Leo. Robert, flattered ako. Alam mo yan. Pero iba ang mundo mo sa mundo ko. Ikaw ay may-ari ng malaking kumpanya. Ako, isang aspiring model na nagsisikap makaraos. At ano naman, inipan ni Don Robert ang usok ng kanyang sigarilyo. Ang pera, ang posisyon, mga material na bagay yan. Pero ang puso, ang pagnanais, ang pagnanasa, hindi yan nauubos. Napangiti si Leo. Ang lakas ng loob mo. Kung ibang lalaki, baka nagduda na sa sarili sa edad mo. Pero hindi ako kahit sinong lalaki. Ngisi ni Don Robert. At ikaw rin. Hindi ka karaniwang binata.
Tumawa si Leo at sa tunog ng kanyang halakhak, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ni Don Robert. Pagkatapos ng dinner, lumipat sila sa living room kung saan mas malambot ang ilaw at mas intimate ang atmosphere ng paligid. Naroon ang mabigat na silensya sa pagitan nila, puno ng mga bagay na hindi nasasabi. Mga pagnanasang hindi pa nailalabas. Pwede ba kitang halikan? Biglang tanong ni Don Robert. Diretso sa punto, gaya ng kanyang nakagawian sa negosyo. Nanatiling nakatingin si Leo sa mga mata ng matanda. Bakit ako? Marami kang pwedeng piliin. Kasi, ani ni Don Robert habang dahan-dahang lumalapit, ikaw lang ang nakapagpabalik ng init sa katawan ko. Ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin ng buhay. Nabuhay pa rin ako. Tumindig si Leo at sa distansyang isang dipa na lang sila, ramdam na ramdam ang init ng katawan ng isa't isa. Robert, aniya, at sa pagpikas pa lang ng pangalan, alam na ni Don Robert na may pagtanggap sa tono. Dahan-dahang inilapit ni Don Robert ang kanyang muka sa muka ni Leo. Amoy pabango ng binata, sariwa, maskulado, tulad ng kabataan mismo. Nang magdikit ng kanilang mga labi, parang nag-init ang buong paligid. Ito ay isang halik na puno ng paghahangad at pagsasamo. Ang halik ng isang taong naghahangad muling maramdaman ang init ng kabataan, at ang halik ng isang binata na naaakit sa kumpiyansa at karanasan ng isang nakakatanda. Humigit kumulang 1 minuto silang naghalikan, at nang maghiwalay, pareho silang humihingal. Ang lakas ng dating mo, pulong ni Leo. Hindi lang yan, sagot ni Don Robert habang hinahaplos ang pisngi ng binata. Madami pa akong kayang gawin. Dinala ni Don Robert si Leo sa kanyang bedroom. Isang silid na puno ng luho at klas. Ngunit ngayon ay tila naging teatro lamang ng kanilang pagnanasa. Dito, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Dito, silang dalawa na lamang. Dalawang lalaki mula sa magkaibang henerasyon, pinag-isa ng makabundong pagnanais. Hinubad ni Don Robert ang coat ni Leo, at pagkatapos ay ang kanyang t-shirt. Nang lumitaw ang well-defined na katawan ng binata, may narinig siyang malalim na pagbuntong hininga. Ang ganda ng katawan mo, sabi ni Don Robert, at ang mga salita ay puno ng pagsamba. Sinimulan niyang halikan ng liig ni Leo pababa sa kanyang dibdib, habang ang mga kamay nito ay nagsimula ring magkalikot ng damit ng matanda. May kaba, oo, pero higit na nangibabaw ang pagnanasa. Nang mahubaran na silang pareho, doon naging hayagan ng kanilang paghahangad. Ang katawan ni Don Robert, bagamat may tanda na, ay mahusay pa ring napapanatili. May lakas at tatag na hindi karaniwan sa kanyang edad. Ang katawan ni Leo naman
ay sariwa at masigla, puno ng enerhiya at pangako. Humiga sila sa kama at doon ay mas naging marahas at masidhi ang kanilang pagmamahalan. Mga halik na parang ayaw tumigil. Mga haplos na tila ba naghahanap ng kaligtasan sa katawan ng isa't isa. Robert, bulong ni Leo habang kinakagat ang labi. Ang sarap mo. Leo, isinigaw naman ni Don Robert nang maramdaman ang mga kamay ng binata sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Sa silid na iyon, nawala ang lahat ng pag-iimbot at pag-aalinlangan. Dalawang kaluluha na naghahanap ng kasiyahan at koneksyon sa katawan ng isa't isa. Ang mga hininga ay naging mabigat. Ang mga hininga ay naging paghapulo. At ang mga pangalan ay paulit-ulit na binibigas na parang dasal. Nang dumating sa rurok ng kanilang pagnanasa, parang bumagsak ang mga pader sa paligid. Parehong pagod, parehong puno ng kasiyahan. Pagkatapos, nakahiga silang magkatabi. Humihinga ng mabigat habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng malaking bintana. Ang intense. Hininga ni Leo. Ganyan talaga kapag tunay ang pagnanasa. Sagot ni Don Robert. Umupo si Leo at tiningnan ng matanda. Pwede ba to? Ang laki ng agwat natin. Ang daming magsasalita. Hayaan mo sila. Wika ni Don Robert. Sa edad ko, wala na akong pakialam sa sasabihin pa ng iba. Mahalaga ang nararamdaman ko. Pero hanggang kailan? Tanong ni Leo. At sa kanyang mga mata, mayroong pag-aalala. Hindi ko alam. Amin ni Don Robert. Pero ngayon, nasa akin ka. At bukas, kung papayagan ng tadhana, diba, nasa akin ka pa rin. Tumango si Leo at muling humiga sa dibdib ng matanda. Doon sila nakatulog. Magkahalong katawan, magkaibang edad, ngunit iisang pagnanasa ang nagbuklod. Kinabukasan, nang magising si Leo, naroon sa tabi ang mainit na kape at isang sobre. Ano to? Tanong niya kay Don Robert na nakaupo sa may bintana. Para sa'yo. Hindi pera yan, kundi imbitasyon para maging personal assistant ko. Official. Napangiti si Leo. Personal assistant? Anong klaseng trabaho yun? E di ano pa, syempre ang trabahong magpapalapit sa atin. Ngiti ni Don Robert. At magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Tumayo si Leo at lumapit sa matanda. Gusto kitang halikan. Hindi mo na kailangang magpaalam. Sagot ni Don Robert. At doon, sa liwanag ng umaga, huling nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang pangako ng mga darating na araw na puno ng pagnanasa at pagtuklas. At doon, sa liwanag ng umaga, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang pangako ng mga darating na araw na puno ng pagnanasa at pagtuklas. Alam nilang pareho na hindi ito magiging madali. May mga hadlang na darating, mga taong magdududa,
Mga magulang na magtatanong, mga kaibigan na mag-aalala. Pero sa sandaling iyon, wala silang pakialam. Dahil minsan sa buhay, kailangan mong sundin ang tinig ng puso at ng katawan. Kahit na ito'y makamundo, kahit na ito'y puno ng panganib. At para kay Don Robert at Leo, ang panganib ay tila isang hamon na handa nilang harapin ng magkasama.